Narito ang mga headline news. Nitong linggo, ikalabindalawang araw nitong Hulyo, Biyernes, ay nagkaroon ng opening worship ang Remnant Vision Academy School. Sa linggo ring ito, mula Martes hanggang Biyernes ay natapos ang Mindanao Evangelism Ministry. At ang tema ng pulpit message na ibinigay sa linggong ito ay mula sa 10 misteryo ng anak ng Diyos. Krisis. Gawing pagkakataon ang mga krisis mula sa Genesis chapter 39 verse 1 to 6. Magandang araw, narito ang HOLMC News. Nitong linggo, ikalabindalawang araw nitong Hulyo, Biyernes, ay nagkaroon ng opening worship ang Remnant Vision Academy School. Dito ay nagtitipon ng mga magulang ng mga RVAS students at ito rin ay naging pagkakataon upang ibahagi sa kanila ang daan ng kaligtasan. Ang RVAS ay tumatanggap ng mga estudyante mula sa mga buntis hanggang ikalawang taon. 3 to 4 years old para sa mga nursery at 5 to 6 years old para sa mga kinder. Ang klase ng RVAS ay magsisimula na ngayong linggo, July 16 para sa school year 2024 to 2025. Ang oras naman ng klase ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng hapon. Sa tuwing Martes naman, linggo-linggo, ay magkakaroon ng worship para sa mga magulang at mga estudyante at pagkatapos ay magkakaroon ng maikling forum. Ang isa sa mahalagang panalangin ng RVAS ay magbukas nawa ang pintuan ng evangelism sa pamamagitan ng mga RVAS students na ito at magkaroon ng darakbang upang mahanap ang mga disipulo na inihanda ng Diyos. Sa linggo ring ito, mula Martes hanggang Biyernes ay natapos ang Mindanao Evangelism Ministry. Nitong huling Martes ay bumisita sa simbahan ni Assistant Pastor Nikki sa Arakan. Nagtipon ang ilang mga miyembro doon, kaya naman ay nagbigay si Senior Pastor Choi ng mensahe. Katulad ng parehong schedule buwan-buwan, nitong Miyerkules ay klase para sa PRTS Midsayap. Ang Rangaban Evangelism School naman ay nakansela sa kadahilan ng nagkaroon ng ibang schedule ang simbahan. Ngunit, nagawa namang makapagbigay ng mensahe ng daan ng kaligtasan sa ibang field ng Rangaban. Ang Huwebes ay klase naman para sa South UP PRTS at ang araw ng Biyernes ay Matalam Evangelism School. Nawa ay patuloy tayong manalangin para sa pagtatayo ng Mission Center at PRTS School sa Midsayap at lalong-lalo na sa South UP upang magkaroon ng lugar kung saan sasanayin ang mga pastor. At ang tema ng pulpit message na ibinigay sa linggong ito ay mula sa 10 misteryo ng anak ng Diyos. Krisis. Gawing pagkakataon ang mga krisis mula sa Genesis chapter 39 verse 1 to 6. Nitong huling linggo ay ipinahayag sa pulpit message na huwag itatak ang mga maling bagay sa mga remnant dahil ito ang tatapos sa kanilang buhay. Una ay tignan ng 5 panahong ito na nasa ilalim ng 12 problema at iligtas. Pangalawa, maging tao na alam ang kapangyarihan ng Trinity at huwag matakot sa mga krisis na dumarating. Pangatlo, ay maging isang tao na nararanasan ang trono ng Diyos at tinatamasa ito sa pamamagitan ng panalangin. Pang-apat, ay maging isang tao na pinipiling ibinabahagi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang panglima ay, dumadating ang krisis dahil ito ay time schedule ng Diyos upang magbigay ng sagot. At ito ay madidiskubre lamang sa pamamagitan ng panalangin. Announcement. Mamayang hapon, 2 p.m. ay Regional Church Devotion Worship Offering. Mamayang alas 6 ng gabi ay pupunta si Pastor Kim Yong-jin sa Korea at magjo-join para sa WRC. Mamayang 6:30 ng gabi naman
ay Manila Remnant Summit Meeting sa Hansarang Mission Church. Sa July 16, Martes hanggang July 19, Biyernes ay Lanyera at Bulinaw Evangelism Ministry. Sa July 21, Linggo ay PLMC WRC Team Departure. Sa July 25, Huwebes hanggang July 27, Sabado ay WRC Leaders Retreat sa Dego Hana Church. At sa July 30, Merkules hanggang August 2, Biyernes ay World Remnant Conference sa Ilsan, Quintex. Nawa, sa linggong ito ay hanapin ang mga sagot sa pamamagitan ng paghawak sa tipan at panalangin. At dito nagtatapos ang OLMC News. Maraming salamat.